Hello mga savings, welcome for another video. Ang didiscuss naman natin in this video is yung Salmon Bank, which is meron silang time deposit na up to 8.88%. So okay ba tong Salmon Bank? Mapagkakatiwalaan ba sila based sa knowledge ko sa mga banks and digital bank dito sa Pilipinas? So yun yung i-discuss natin. Kung interested ka sa ganito content, this video is for you. So napakagandang addition nitong Salmon Bank na to. So kung makikita nyo yung last video natin, top interest rate ng mga digital bank. So sa mga future video natin or for August, i-add din natin tong Salmon Bank. So, check natin kung okay ba siya. So, yun nga. So, ito yung interest rate niya, which is time deposit. So, normal yung mga ganitong interest rate sa mga time deposit na mga rural banks natin. Alam naman natin, si Salmon Bank is rural bank na ngayon parang nag-a-act siya as digital bank, pero yung license at business, yung license niya is rural bank, yung business model niya is digital bank. So, yung 6 months nila is 6%, 6%, 6%. Yung 6 months. Yung 9 months naman is 666 din. And then, yung 8.88 na kumbaga binabandera nila na interest, papasok lang siya sa 12 months time deposit, which is 6%. 8.88% and 8.88%. So, meron din to dun sa frequently asked question, which is i-discuss ko rin later. So, medyo confusing yung kung magkano yung interest, magkano dapat yung deposit mo para makagain ng interest. And then, nagbibigay rin sila ng time deposit referrals, get 0.5 cash bonus for every successful referral. So, hindi ko lang sure kung may max out ba to. So, halimbawa ako, maglagay ako dito ng referral code ko, tapos makailan ako, hanggang ilang 0.5% kaya yung pwedeng ma-add sa account ko in case na maglagay ako sa kanila. So, wala naka-disclose sa website nila. By the way, mga savings yung website pala nila is maganda. I should say maganda. Better than NetBank, better than own bank. Sa NetBank lalong much better. So, napakaganda ng website nila. And then, medyo transparent din yung website nila. Ang daming information. I should say maganda siya. Maganda. Pati yung mga social site nila maganda rin. And then, ang difference pala nitong rural bank na ito, yung Salmon is, 'di ba, sample C-Bank, Own Bank, NetBank, para makapag-create ka ng account sa kanila. Pag naka-create ka na, kapag may issue ka or magke-create ka ng account or any issue, concern, hindi ka pwede pumunta sa mga rural bank nila. Ito naman is parang 360, kaibahan talaga. So, kung pwede kang pumunta sa mismong rural bank nila para mag-create ng account, which is ito sa Laguna and then ito sa Bacoor. So, nakuha pala natin to sa Google Map na naka-public naman siya. Pagdating pala sa mga owner, yung mga employee or mga CEO, makikita naman yan lahat in public sa website nila. Hindi na natin i-discuss in this video. So, yun nga, pwede kayo pumunta dito para mag-create ng account and para may issue kayo. Saka yung pag-create ng account dito medyo different eh. Kasi kagabi nag-download ako ng app nila. So, hindi ka agad makakapag-create. So, kailangan mo muna pumunta sa website nila, kumbaga mag-fill up ka ng information, tapos contact number, saka kukontakin ka nung hindi ko sure, from account opening employee nila, kukontakin ka nila. I-discuss din natin yung later. So, yun nga, The Journey of Salmon Group. So, hindi ko lang sure kung saan nanggaling yung name na Salmon Company. So, ito, napakasarap na isda nitong salmon. So, from Rural Bank of Santa Rosa, Laguna, naging Salmon Company. So, and then yun, about us, Salmon is currently operating as a licensed bank in the Philippines, Rural Bank of Santa Rosa, Laguna. Nag-exist siya noong 1963 pa, and then yung Salmon Group nag-start siya noong July 2022. Team Salmon. So more on technology sila, and then nakafocus pala sila sa credit and installment and cash loan. Yun nga, kapag nag-create ka ng account nila, hindi ka pa makapag-create ng account. Ang makikita mo doon sa kumbaga sa app nila is more on credit and pautang. Yun, ito, nakalagay din dito sa website nila. So, more on God-centric sila. So, Rural Bank. And then, Unifying Salmon. So, ito pala, yun. Naging IPO rin sila nung
public sila noong November 2, 2024. And then 10 years yung contract nila until November 2, 2034. So expect natin lalaki to since public sila. And then, yun nga, since favorite ko yung salmon, hindi ko sure kung saan nanggaling yung salmon. Based lang to sa research ko, walang nakadisclose kung saan galing yung salmon na name nila. From Hebrew, derived from salmon, shalom, peace, completeness, and linked to biblical salmon, ancestor of King David. And then, pwede rin as an English surname, salmon traced back to Old French and Old English, referencing to fish or the root name Solomon. So, hindi natin alam. Hula ko lang. So, please correct me if I'm wrong na lang if may makapanood from Salmon team kung saan ba galing yung salmon na name. And then, ito naman, medyo tumataliwas yung iba dito. So, sample ito. Nakalagay dun sa main website nila is 5%, pero dun sa frequently asked question nila, nakalagay sa website nila is 6%, and then dito sa frequently asked question nila may 5% and 5%. Discuss ko yan after nito. So, a regular savings nila, may initial deposit ka na 1,000 and then maintaining balance na 500. So, yun yung difference sa ibang mga rural bank na nag-operate as digital bank is walang maintaining balance. Pero sa kanila may maintaining balance na 500 pesos. Minimum maintaining balance to earn interest is 1,000. Ito yung regular savings nila is may 3% interest per annum. Yung demand deposit account, hindi ko pa ganong sure kung ano itong demand deposit account. Pag nag-account ako, gagawa ko rin ito ng video. So, initial deposit is 5,000, maintaining balance is 5,000. Time deposit, minimum initial deposit is 50,000. Ito yung hindi siya, kumbaga, pang may savings lang muna yung 6 saka 8.88% kasi initial deposit and minimum deposit is 50,000. And then what are the interest rate that your bank offer for your deposit product? So for regular saving deposit, the client will earn, ito yung regular savings is 3%. And then, for ito yung demand which is i-discuss ko to sa mga future video. And then, for the time deposit account, the interest rate will depend on the amount of deposit, placement, and with the chosen term. So, please see the following. So, ito nga. So, dito, pumasok siya sa bracket na yung 8.88, pumasok siya sa bracket na 500,000 to 50 million. So, para makagain ka na interest na 8.88, kailangan yung deposit mo 500 minimum and then up to 50 million. So, yun lang, medyo mataas. Yung 6% naman is 50 to 500,000. Although, may bracketing kasi sila na ginawa dito. Balikan lang natin to. Yung pinakita ko kanina, ito. Medyo taliwas to doon. Pero nakita natin dito is 6%, 300,000. So, 1,000 to 300,000, 6%, and then 300 to 500,000 is 6%, and then 500,000 to 1 million is 6%. So, punta tayo dito. So, ganun din, same logic, pero para makagain ka ng 8.8%, kailangan 500,000 and above. So, literally 6% lang talaga, unless magtitiwala ka kay Salmon na mag-deposit ng 500,000 and above. And then, dito naman tayo. So, ito yung focus nung Salmon. So, installment, credit, deposit, itong tatlo. Ito yung credit. So, yan, nakalagay easy financing for every needs. May card din sila. And then, ito, na-discuss na natin to. And then, ito nga yung app. Nung pagka-download ko, walang way para mag-create ng account. So, yan lang yung lumabas. Salmon credit agad. So, get started. Pero yung mismong savings, kailangan mo pang pumunta dito. Yan, punta ka sa website nila. Complete the forms in the form below and a bank office will contact you. So, yun. Ito yung process. An opening account, 3 step. Kung iba is 5 minutes dito, tatawagan ka pa nila. So, yun yung drawback. I think mababago to in the future. Introduce yourself, answer a phone call, deposit your money. Yun, tapos based sa Facebook nila, medyo marami na yung following ng mga social media account nila. So, ito nga, Salmon Group secured 88 million to expand in Southeast Asia. Hindi natin alam kung ilan dyan yung mapupunta sa Pilipinas, pero still,
expanding to para siyang C Bank, yung C Limited. So, yung funding nito, palaki ng palaki, I think, every year. So, yun lang in this video. I think, legit bank to, si Salmon. Saka yung mga investor nila is palaki ng palaki every year. So, tatry ko to and then gawa natin ng future video kung okay nga ba siya. So, salamat sa panonood mga ka-savings. Please like, comment, and subscribe. Thank you.